Salamat sa Diyos at hindi nila kayo nasugin. Kasi pag nasugin nila kayo, nandun kayo. At mahirapan si Pastor. Ngayon po, paano po ako na say, it's the product of my prayerful wife. While we are working in Israel, umabot nga po kami na matagal kasi nag-enjoy kami maghanap ng pera because the swelduhan na doon ay malaki comparing to other Middle Eastern countries ng Pilipinas. Kasi akala namin noon ay hukom na rin. Kasi nga, ang kanila papali pa rin sa Damosin, ang inaapakan nila ay yung mga chemical weapons. Mass destruction. Kailangan mga kapatid. So, sabi ko para makabawas-bawas, sige, sama ako. Pero huwag niyo akong i-convert. So, inabot po yun ng 6 years. The boy that was 7 years old, naging 13, and siya po ay matangkad, 6-footer, and playing basketball. Ako naman, kampante lang ako kasi hindi naman ako pinipilit ni Pastor natin, Pastor na mag-change ng ano, basta nakikita niya akong umaatin ng worship service. But then God make another story, o ano, kasi yung anak namin, biglang nagkasakit po. Dahil din sa basketball, karoon siya ng fracture na hindi namin alam. Atay. Napansin lang ng ina nung ito ay papilay-pilay ng maglakad. Dahil palagi naman nakapantalon, so, hindi namin na-notice kaagad na namamaga talaga. Consult namin, hilo, doktor, hospital, hanggang MRI. Oh. Ang resulta, stage 4 cancer. Patay. At sabi nga ng doktor, nung dinala namin sa PGH, putol, kaagad. Patay. So, nung una, sabi ko, huwag mo na po, kasi baka naman yan ay mabuhay lang sa operation. Then, nung buhay na po niya ang nakakaya, dahil sabi nga hindi na makukuha yan ang operation kung hindi putulin. Patay. So, pumayag po kami mag-asawa. So, wala na rin yung pangarap ko na basketball player. But then, the other consequence is that he must to go on chemotherapy. Ayun na po nag-start ang aming pagkabahala kasi ayaw niya. Because chemotherapy, yung marunong lang sa computer. Ang sagot ng computer sa kanya ay just prolonging, question mark. Hindi 100% sure of cureness o yung paggamot, pagkagaling niya. At ang isa pang inayawan niya because of the side effects. And one of them is the losing of the hair. Ay nakikita na po niya sa akin. Dahil during that time, ganyan na po yung aking ulong. Ang palagi niyang sinasagot, if I die, I go to heaven. Very assured po siya sa kanyang salvation. Ang tanong mga kapatid, pag kayo po ba ay namatay, pupunta ba kayo ng heaven? Amen. Salamat po. So, yun po. Kahit si Pastor Nable or the other mentors that he has, cannot convince him to have the chemotherapy. Really po akong mamatay. Heaven naman po ako. So, sa madaling salita mga kapatid, siya ay namatay. Nung nalibing siya, ang tanong ko sa ating sarili, will I go to heaven also? Kasi nandun pa ako sa kabila pag ako ay namatay. Siyempre, anak ko yun. I want to see him again. Like King David. Di ba namatayan siya ng tanak? Gusto rin niya makita yung anak niya. So he must go to his son. So right after the burial, during the first Sundays of that year, 2013, I talked to my pastor. Sabi ko, Pastor, surrender na po. I'm accepting our Lord Jesus Christ as my God and Savior. Amen. Hindi na po siya tao. Kasi sa iglesia man siya ay tao naman. Never na siya ay naging Diyos. Kaya 2013 po mga kapatid, that's the start of my journey.
At sa ngayon po, anytime na kunin din ako ni Lord, I'm very assured of my salvation. I will sing Him in heaven. Amen. Kaya ngayon po, my wife, para mabawasan yung Panginoong pagkalungkot na nawala yung anak namin kasi nga hindi na rin siya magkaanak noon. Yung anak niya yung kabady niya for 13 years. So malaking Dagok. kawalan. Hmm. So nag-enroll po siya ng Bible College sa Makati. Nag-graduate siya 2017. Ako naman po sa bahay lang. I stayed home. Kaya kung darating siya, tatanong ko saan ka galing. I know that is in Makati. 2018 po, ako naman ay nag-enroll pastor ng Bible College after a lot of ministries in our church. At hanggang sa napa-enroll na rin po. The question is, kaya ko kaya? Kasi nga, magbasa lang ng ilang verse, natutulog na po ako. Kaya kung gusto nyo natulog, magbasa kayo ng Bible and you go to sleep. Huwag yung cellphone ang buksan nyo dahil yan, gigisingin niya kayo ng naman. Pero pag Biblia ang binuksan nyo, sandali lang. Isang tip ko sa inyo yun. But by the grace of God, mga kapatid, 2021, nakatapos din po ako ng Bible School. At of course, alam nyo sa vitamin, habang nag-aaral ka, tinitrain ka rin nila. Nire-ready ka kung if you want to be a local pastor or foreign missionary. But because of our background in Israel, at kukunti po ang nagpupunta ko kasi nga yun ay napakahigpit na bansa when it comes for missionaries. Ayaw po nila ng missionary po ang mga friend. Either they're going to put you in jail o pauwi na. So, sa madalat salita, we choose to go there. Nung kami po ay na-commission ng 2022 as foreign missionaries, Israel po ang aming pinili. Sir, ready na po ba siya? So, panoorin po natin why